hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. Oh my God, good morning mga kabadodits. Wow, grabe guys yung snow. Grabe. Kagabi, matindi yung sinobel ko dito sa may backline namin. Grabe, sobrang ano guys, mataas yung snow. Tingnan nyo guys. Tingnan natin tong garbage kung hinakot na. Alright, na. Alright. Ito laging late to eh. Hindi ito tiniti. Hindi. Oh, wala na rin. Aga silang nag-akot ng garbage. That's good. Oh. Hirap. Oh my God. So today guys, papagawa tayo ng tax. So punta kami sa paggawa ng tax. Tingnan natin guys kung magbabayad tayo ngayong taong ito. So taon-taon guys, lagi ako nagbabayad ng ng 2,000, 3,000, 2,500 na tax kasi tawag dito. Look at yung guys, kita niyo yung isna sa Ayan, ito, laki spiker. Sila. Ayan. Iyon. Grabe, Kailangan tanggalin natin yan, yung mga ganyan. So, yun, tinanggal ko sa akin. Tingnan pa natin dito, guys. Yun, tanggal na dito. Wala na. Yun, tanggal. So, dito sa ulihan. Yun, kita nyo. Ito sa ulihan pa. Ang dami yan, guys. Sabat ko. Tanggalin ninyo para hindi na pupuno. Oh, let's go guys. Grocery day. Pumunta tayo sa tax. And then pupunta pa sa paano pa ng brace yung anak ko. And then papasok sa school yung little boy namin. Then susunduin namin siya pareho. Alright. Ito yung pinakamabahong prutas sa buong mundo. Ang durian. Grabe. Grabe snow. Yun. Look at that. Look at that. Ang lalim Ang lalim. Psh. Psh. Yes. Oh. Kita niyo yan, guys. Grabe ang snow. Yo, lang snow. Ito, babato ko sa salamin ng anak ko. So guys, grabe yung snow. Binagsak ko ng snow ngayon. Grabe. Matindi to. Tingnan mo sa likod kong yan. Sobrang dami. Pasok tayo sa loob kasi papasok yung badodit ko sa school. Wow! Tingnan mo. Hindi ko na mabuksan yung Hindi ko na mabuksan yung pinto namin sa dami na. Yan. Yan. So yan, ganyan kakapal, guys. Tama. Yan, ganyan kakapal yung snow. Hanggang dito, bumaon na to. Kita nyo to? Ang kapal yan, See? Ganun kakapal ang snow namin ngayon. So yun nga guys, hanggang dito na lang. So shovel tayo mamaya. Okay, peace out. Jackson.
Ayan o, yung dali. Mag-ina ko, lubog na yung ano. Lubog yung mga paa namin sa snow. Keep going. See. This mommy will be stuck on the snow. Come on, sabi yan ah. Yun. Oh, goodness. Taksan. Okay. Guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So, today mag-grocery kami. So, pupunta kami doon sa magpapagawa kami ng tax. And then after that, doon sa ni Kuya. And saan pa? Yo! Oh guys, nakauwi na kami. So, nakapagpagawa na kami ng tax sa wakas guys. After 14 years, ngayon lang ako naka-refund sa government ng tax. So, nung dumating kasi dito, hindi talaga ako nakaka-refund, hindi ko alam. Dahil panay ang overtime ko. So, blah blah blah. So, ngayon, nung time na yun, wala pa talaga kaming alam about sa Ang alam lang namin, magpapagawa ng taxi T4 lang. So, dati nagdo-double job ako, puro T4 lang. Tapos, hindi namin alam na yun guys, tapos na tayo magpagawa ng tax guys. So, wow, finally guys, after so many years, 14 years guys, hindi pa ako naka-receive ng hindi pa tayo naka-receive ng tax. So first time ko naka-receive ng tax dito sa Canada. So alam nyo guys, marami palang pwedeng dito sa Canada, hindi namin kasi alam. Ang pinapasa lang namin kasi yung T4 ko, lang yung pwede namin i-file sa tax. So yung pala, wala naman nagsasabi sa amin masyado. Kaya since na dumating kami dito sa Canada, nagtatrabaho ko, double job, sa overtime. Taon-taon ako nagbabayad ng $2,500 every year. So ngayon, tawag dito, nagtataka ako bakit yung iba nakakakuha ng malalaking refund sa tax. So pero mas malaki yung kinikita nila sa akin. So parang hindi namin alam kung ano pa ba yung So doon lang namin nalaman nung lumipat na kami sa pinapagawa namin bago ngayon sa tax. Nalaman namin guys na marami palang pwedeng i-file sa tax para makabawas doon sa sa tax, o kaya sila nakaka-refund. So ngayon, inipon namin yung sinabi niya sa amin last year. So guys, anong naging resulta nga? Yes, totoo nga. Ang dami palang pwede. Dito sa Canada, napakadami palang pwedeng i-file sa tax. So, hindi nila sinasabi yun ng mga ng government kung ano-ano yun. Pero yung mga gumagawa ng taxes, alam nila yun. So, yun nga guys, napakalaking tulong yung pag-file ko sa tax. Na buti na lang lumipat kami doon sa iba sa paggawaan ng tax. Yung dati namin pinagpapagawan as in wala naman silang kiniklaim sa amin. T4 lang, di sinasabi lang. Pero napakarami pa pala pwede nating i-file sa tax na hindi natin alam. So bilang normal na naninirahan dito, so magtatanong-tanong po kayo dito kung bago kayo dito sa Canada. Ako, biro mo 14 years na, konti pa lang yung nalalaman ko about sa pagpa-file ng tax. Ako, puro ano lang, T4, kung anong T4 lang, yun lang yung pinapile namin, that's it. So yun nga, napakarami pong kailangan i-file sa tax, katulad ng mga medication. So ipunin nyo po yung mga resibo niya. Pag inipon nyo po buong taon, maiipon, malaki rin pala yun, malaking kabawasan din po sa tax. So yun yung mga binabayaran nyo, yung mga resibo na about sa medical. So yun po ay pwedeng i-file sa tax. Tapos ano pa ba, yung sa gas yata, tapos pag may business ka, yung mga sasakyan nyo, kung iaano nyo as a business,
malaking kabawasan, pinapile din sa tax. Yun yung mga pwede nating i-file sa tax. Yan, napakarami po, hindi ko na po isa-isahin. Basta magtanong lang po kayo doon sa sa gumagawa ng tax. Talaga sasabihin nila kung ano yung pwede nyong i-file. Yung sa school, pag nag-aaral, basta binabayaran nyo galing sa pocket nyo na pwedeng ng government, na dapat sinasagot ng government. So yun po ay pinapile natin sa tax. Hindi po yun sinasabi ng government sa atin kung ano yung mga ipapile ng tax sa atin. So malalaman nyo na lang po yun doon sa mga gumagawa ng tax. Yung gumagawa mismo ng tax ang magsasabi sa atin kung ano yung mga pwede nating i-file para makabawas tayo doon sa tax. Kaya pala yung iba, ang dami nilang nare-refund pag nagpapay sa tax. Nagtataka ako bakit ang lalaki ng mga nare-refund nila, samantalang ako hindi naman ako ganong kalaki kumita, pero sila lalaking kumita, pero nakaka-refund pa sila ng libo-libo dolyares. Let's say 6,000, may 5,000. Ngayon guys, never po ako na naka-receive ng ganong tax refund. So finally this year, so nakakuha ko ako. So marami akong na-claim na binayaran ko na may resibo. Take note ha, kailangan may resibo, kasi kung walang resibo hindi pwedeng i-file. So yun nga guys, lesson learned po sa mga gustong mag-file ng tax, nagpa-file ng tax dito sa Canada, yung mga bago, alamin ho ninyo kung ano yung ipapile na pwedeng maaaring makabawas po sa income tax. So yun, naka-refund ako ng 1,600. So malaking bagay ho yun. First time ako naka-refund ng ganon, but at least na naka-refund ho ako. So yung mga ganong mga pangyayari guys, yun nga, basta alamin niyo, ang galing dito, talaga nakaka-refund pala talaga. Ako lang talaga yung hindi ko binabaliwala lang yung mga ganon-ganon, basta T4. Pero yung mga resibong binabayaran ko, galing na binabayaran ko, itinatapon ko na. Wag nyong itapon, especially yung mga medication. So yan ang number 1 ng Canada, kasi libre po talaga dito sa Canada ang medication. So yung mga pag may insurance kayo, so mayroon po rin kayong binabayaran na insurance, pero hindi lahat covered ng insurance. I-keep po ninyo yung i-keep po nyo yung resibo ninyo. Then yun po ay pinapay sa tax. Pag inipon po ninyo yun, napakarami po. Malaking tulong po sa kabawasan po sa tax. So kaya nakaka-refund tayo. Meron tayong tinatawag na chiropractor, sa ngipin, physiotherapy, basta sa guys, regarding sa guys, medical. So yun po yung malaking kabawasan po sa tax. Kaya yun nga, ganun nangyari, naipon ko yun sa akin, kasi yung sa ngipin ng anak ko, sa mata namin, sa salamin, sa sa braces ng anak ko, ang laking bagay ho yun. Binabayaran namin ng 240 monthly. So doon nakakakuha, na-file po namin yung resibo namin yun. Ngayon nakakakuha po tayo ng malaking refund. So first time ever po. So yun lang po ang aking masasabi. Basta sa mga bago dito sa Canada, ako nga matagal na, hindi ko alam So ngayon ko lang nalaman. Weird, di ba? So ngayon nakakuha po tayo, masaya po tayo, meron po tayo pang bayad sa mga inutang natin. Yun, hanggang dito na lang po. Peace out, bye.